pare, sa isang barangay na tulad ng sa amin dito sa Quezon City, ang tsismis ay parang almusal. Lahat ng galaw, alam ng lahat. Kaya nung may bagong lumipat sa bahay na bakante sa tapat namin, naging instant celebrity siya. Ang pangalan niya, Mr. Jimenez. Isang lalaking nasa mga 40 anyos siguro. Laging pormal manamit at sobrang tahimik. Mag-isa lang siya, walang asawa, walang anak. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan. Ako si Ben, isang freelance writer. Dahil sa bahay lang ako nagtatrabaho, ako ang naging unofficial na CCTV ng aming kalye. At mula sa bintana ng aking home office sa ikalawang palapag, sinimulan kong obserbahan ang bago naming kapitbahay. Walang kakaiba sa kanya sa unang tingin. Nagdidilig ng halaman sa umaga, nagbabasa ng dyaryo sa hapon, magalang kapag bumabati. Pero may isang bagay, isang maliit na detalye na hindi ko napansin nung una. Isang umaga, nagkasalubong kami sa labas habang tinatapon ko ang basura. Ngumiti siya. "Magandang umaga," sabi niya. Ngumiti ako pabalik at sumagot. Nagtagal ang pag-uusap namin ng mga 1 minuto. Tungkol sa panahon, tungkol sa mga asong kalye. Normal na usapan. Pero, habang kausap ko siya, may naramdaman akong kakaibang kaba. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pagpasok ko sa bahay, doon ko na-realize. Sa buong 1 minuto na magkaharap kami, sa buong 1 minuto na nakatitig siya sa akin, hindi siya kumurap. Ni isang beses. Naging personal na misyon ko ang patunayan sa sarili ko na nagkakamali lang ako. Sabi ko, baka hindi ko lang napansin o baka may sakit lang siya sa mata. Mula sa bintana ko, naging stalker ako. Pinanood ko siya habang nagwawali siya ng mga tuyong dahon. Ang mga mata niya, dilat. 5 minuto, walang kurap. Pinanood ko siya habang binubuksan niya ang gate para ipasok ang kotse niya. Nakatitig lang siya sa daan. 1 minuto, walang kurap. Pinanood ko siya isang hapon habang nakaupo siya sa kanyang beranda nagbabasa ng libro. Halos kalahating oras akong nakatayo sa bintana ko, nag-aabang. Binubuklat niya ang mga pahina pero ang mga mata niya ay hindi gumagalaw, hindi pumipikit. Na para bang hindi niya kailangan ng pahinga. Na para bang ang mga mata niya ay hindi mata ng tao, kundi 2 kamera na laging nakarecord. Sinabi ko ito sa asawa ko, si Ana. "Love, napansin mo ba si Mr. Jimenez? Hindi siya kumukurap." Tumingin sa akin si Ana na parang nag-aalala. "Ano ka ba, Ben? Baka naman mabilis lang siyang kumurap at hindi mo nahuhuli. O baka naman nakatatda kang hindi siya tingnan tuwing kumukurap siya. Huwag mo na ngang masyadong isipin yan, nakakatakot ka." Sinubukan kong sundin ang payo niya, pero hindi ko kaya. Ang isang bagay na imposible kapag nakita mo ay hindi na basta-basta mabubura sa isip mo. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ng mga kaibigan ko sa bakuran, nandoon si Mr. Jimenez sa kanyang bintana sa ikalawang palapag. Naninigarilyo. Nakatingin sa amin. "Tingnan nyo," sabi ko sa mga kaibigan ko. "Tingnan nyo si Mr. Jimenez. Abangan nyo kung kukurap." Nagtinginan sila sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sila sa pag-inom. "Anong meron?" tanong ng isa. "Hindi nyo ba nakita? Hindi siya kumukurap." Nagtawanan sila.
Pre, lasing ka na ata, sabi ng isa pa. Kumukurap yan, normal. Ikaw lang ang abnormal diyan sa kakatingin mo. Ako lang ba? Ako lang ba ang nakakakita? O ako lang ba ang naglalakas loob na tumitig ng pabalik? Ang barangay namin sa gabi ay karaniwang tahimik. Ang tanging ingay lang ay ang paminsan-minsang pagtahol ng aso o ang tunog ng mga tricycle. Pero isang linggo pagkatapos lumipat ni Mr. Jimenez, nagbago ang lahat. Nagsimula ang alulong. Ang mga asong kalye, yung mga dating kontento na sa paghahalungkat ng basura, ay nagsimulang mag-concert gabi-gabi. Isang malungkot, nakakakilabot na alulong na tumatagos hanggang sa buto. Sa una, hindi ko pinansin. Pero nakansin ko, ang alulong ay hindi basta-basta. May pattern. Nagsisimula ito sa isang aso sa dulo ng kalye. Tapos sasagot ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong kalye ay puno na ng kanilang malungkot na kanta. At lahat sila nakatingin sa iisang direksyon. Isang gabi, hindi ako mapakali. Lumabas ako sa maliit naming balkonahe. Ang mga aso, naroon sa kalsada, nakaupo, nakatingala, at lahat sila nakaharap sa bahay sa tapat, ang bahay ni Mr. Jimenez. Naalala ko ang sinasabi ng lola ko dati. Ang mga aso, sabi niya, may nakikita yan na hindi natin nakikita. Kapag umalulong sila sa gabi, may dumadaan na hindi taga rito. Isang aswang, isang kaluluwang ligaw. Pamahiin, kwentong bayan. Pero habang nakikinig ako sa alulong na yun at habang iniisip ko ang mga matang hindi kumukurap, ang mga pirasa ng puzzle sa isip ko ay nagsimulang umugma sa isang larawang ayaw kong makita. Sinubukan kong i-record ang alulong. Pero ang kakaiba, sa recording, ang tunog ay mahina at malayo. Hindi katulad ng aktwal na naririnig ko na parang nasa tabi ko lang. Ang takot ko ay nagkaroon ng sariling niyang soundtrack. At ang soundtrack na yon ay isang kurido ng mga asong nagbabawala tungkol sa isang halimaw na nagkukubli bilang isang magalang at tahimik na kapitbahay. Kailangan mong mag-ingat, Ben, sabi sa akin ni Ana. Baka isipin ng mga tao na ikaw ang may problema. Huwag mo nang ipagkalat yung mga teorya mo. Pero hindi ko mapigilan. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kailangan kong malaman kung ako lang ba talaga. Isang umaga, sa sari-sari store ni Aling Tess, sinubukan kong buksan ang usapan. Grabe yung mga aso kagabi, no? Sabi ko, ang iingay. Oo nga eh, sabi ni Aling Tess. Baka may pusa lang na napadaan. At si Mr. Jimenez, sabi ko, sinusubukan maging kaswal. Napansin niyo ba? Parang hindi siya kumukurap. Biglang tumawa si Aling Tess, pati yung dalawa pang tsismosa na bumibili. Ano ka ba, Ben? Si Mr. Jimenez? Sobrang bait nga ng taong yun. Kahapon lang nagbigay sa akin ng isang buong lianera ng leche plan. Gawa raw niya. Sa akin naman, sabi ng isa, isang Tupperware ng adobo. Ang sarap, grabe. Lahat sila may magandang masabi tungkol sa kanya. Siya raw ang modelong kapitbahay. Tahimik, magalang at mapagbigay. Naramdaman ko ang pag-iisa. Ako lang ang nakakakita sa kabila ng mga ngiti niya.
Ako lang ang nakakakita sa titig niyang walang kurap, para akong isang karakter sa isang invasion movie. Yung bida na alam na alien ng mga kapitbahay niya pero walang naniniwala sa kanya. Ang buong komunidad ay nabulag na, o baka naman kinain na. Hindi sa paraang pisikal, kundi sa pamamagitan ng kabaitan at leche plan. Isang hapon, nakita ko si Mr. Jimenez na kausap ang isang grupo ng mga bata sa kalye. Nakangiti siya at ang mga bata tuwang-tuwa sa kanya, nakikinig sa kanyang mga kwento. Lumapit ako at narinig ko ang sinasabi niya. At ang tik-tik, sabi niya sa mga bata, ay isang ibon na kaibigan ng aswang. Kapag narinig niyo siya, huwag kayong matakot, naglalaro lang siya. Ikinukwento niya sa mga bata ang mga alamat, pero ang paraan ng pagkukwento niya, hindi ito isang babala, para itong isang pagpapakilala, isang imbitasyon. Isang Sabado ng hapon, may kumatok sa pinto namin. Si Mr. Jimenez. May dala siyang isang bayong. "Magandang hapon, Mr. and Mrs. Reyes," sabi niya, nakangiti. Ang mga mata niya nakatutok sa akin, walang kurap. "Para sa inyo," sabi niya, inaabot ang bayong kay Ana. Bagong katay. Kinuha ito ni Ana. "Naku, salamat po Mr. Jimenez, nag-abala pa kayo." "Walang anuman, pampasalamat lang sa pagiging mabuting kapitbahay." Tumingin ulit siya sa akin bago umalis. Isang tinging may kahulugan. Pagpasok namin, inilabas ni Ana ang laman ng bayong. Isang malaking piraso ng karne, nakabalot sa dahon ng saging. "Nang ang bait niya talaga, no?" sabi ni Ana. "Ano kayang lulutuin ko dito? Bistek?" Pero ako nakatitig lang sa karne. May mali. Ang kulay nito masyadong maitim. Halos itim na. At ang amoy. Amoy karne, oo. Pero may kasamang ibang amoy. Isang amoy na medyo matamis at malansa. "Huwag mong lulutuin yan," sabi ko kay Alana. "Ano ka ba, Ben? Regalo to. Nakakahiya naman." "Basta huwag," sigaw ko. Nagulat siya sa pagsigaw ko. Nag-away kami. Sabi niya, nagiging paranoid na ako. Bastos. Sabi ko, hindi niya naiintindihan. Nung gabing yon, hindi ako natulog. Hinintay kong makatulog si Ana. Pagkatapos, kinuha ko ang karne mula sa ref. Dinala ko sa likod bahay. Habang hawak ko, naramdaman kong init nito. Isang init na hindi normal para sa karneng galing sa ref. At ang ikalawang tibok, hindi, wala akong ikalawang tibok. Pero parang may naririnig akong isang mahinang pintig mula mismo sa karne. Kumuha ako ng pala at ibinaon ko ito ng malalim sa lupa. Pagbalik ko sa loob, ang amoy ay nandun pa rin. Kumapit na sa mga kamay ko. Kahit anong sabon ko, hindi ito maalis. Kinabukasan, habang nagkakape ako, tinignan ko ang bakura namin mula sa bintana. Ang lugar kung saan ko ibinaon ang karne. Ang luta ay nakahukay. Ang karne, wala na. May kumuha o baka naman bumalik ito sa kung saan ito dapat naroroon. Ang obsesyon ko ay lumala. Gabi-gabi, pagkatapos kong siguraduhin na tulog na si Ana, pumupunta ako sa bintana ng opisina ko at nagbabantay. Ang bahay ni Mr. Jimenez, laging madilim, laging tahimik. Maliban na lang sa alulong ng mga aso sa labas. Isang gabi, may kakaiba. Walang alulong. Ang buong kalye, sobrang tahimik. Nakakabingi.
Tumingin ako sa bintana ni Mr. Jimenez sa ikalawang palapag. Madilim. Pero sa gitna ng kadiliman, may isang anino. Isang anino ng isang taong nakatayo, hindi gumagalaw. Siya, nakatayo sa dilim ng sarili niyang kwarto at nakatingin ng diretso sa bintana ko. Paano niya nalaman na nagmaamasid ako? Nanlamig ako. Gusto kong umalis sa bintana pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Nakatitigan lang kami. Ang katahimikan, ang dilim, at bigla, dumaan ang buwan mula sa likod ng isang ulap. Ang liwanag nito ay tumama sa bintana niya at sa isang sandali, nakita ko ng malinaw ang mga mata niya. Sa dilim, sa liwanag ng buwan, ang mga mata niya ay nagliwanag. Hindi tulad ng mata ng pusa na nagre-reflect ng liwanag. Iba ito. Isang liwanag na galing sa loob. Dalawang maliik na baga. Dalawang bilog na mapulang-pula na ilaw. Napaurong ako. Napasigaw ng mahina. Napasandal ako sa pader. Nanginginig. Hindi siya tao. Kahit ano pa siya. Aswang, demonyo, engkanto. Hindi siya tao. Ang katawan ni Mr. Jimenez ay isang balat kayo lang. Isang kasuotan. At sa gabing iyon, sa isang sandali ng kawalang ingat, ipinakita niya sa akin ang tunay na kumikinang sa likod ng mga mata niyang hindi kumukurap. Ang pinakamasaklap, pagkatapos niyang magpakita, narinig ko ang alulong. Pero ngayon, malapit na. Sobrang lapit. Galing sa bakuran mismo ng bahay namin. Pagtingin ko, ang aso ng kapitbahay namin ay nakatayo sa labas ng gate namin. Nakatingala sa bintana ko. At umalulong ito na parang nakakita ng isang halimaw. Hindi ka na natutulog, Ben. Sabi sa akin ng Ana. Hindi ka na kumakain. Palagi ka na lang nakatingin sa bintanang yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Sinubukan kong ipaliwanag ulit. Ang mga mata, ang alulong, ang karne. Pero habang sinasabi ko, naririnig ko ang sarili ko. Ang tunog ko, parang isang taong nasisiraan na ng bait. Isang taong paranoid. Ben, sabi ng Ana, ang mga mata niya puno ng luha. Natatakot na ako. Hindi sa kanya. Sa'yo. Baka kailangan mong humingi ng tulong. Sa isang profesional. Ang mga salita niya ay parang isang sampal. Ako ang may problema. Pero nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka tama siya. Baka ang lahat ng ito ay nasa isip ko lang. Ang stress sa trabaho, ang pressure. Baka ang utak ko ay gumagawa ng isang halimaw para pagbuntunan ng lahat ng aking mga problema. Baka si Mr. Jimenez ay isang ordinaryong malungkuting tao lang na may kakaibang ugali. At ako, ginagawa ko siyang isang halimaw
Sa aking isipan, sinubukan ko. Isang buong araw, hindi ako sumilip sa bintana. Pinilit kong magtrabaho. Pinilit kong maging normal. Niyaya ko si Ana na manood ng sine. Pero habang nasa sinihan kami, sa dilim, pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin mula sa likod. Habang naglalakad kami sa mall, bawat taong nakakasalubong ko na hindi kumukurap ay nagpapakaba sa akin. Ang lason ay nasa sistema ko na. Ang paranoia ay naging parte na ng aking pagkatao. Gabi na pag-uwi namin. Pagod ako. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, medyo gumaan ang loob ko. Baka kaya ko to. Baka kaya kong labanan ang sarili kong isip. Pagpasok namin sa bahay, may isang bagay sa sahig ng sala. Isang puting sobre. Ano to? Tanong ng Ana. Pinulot ko. Walang pangalan. Binuksan ko. Sa loob, isang piraso ng papel. At isang litrato. Ang litrato, kuha mula sa isang mataas na anggulo. Mula sa bintana ni Mr. Jimenez. Ang litrato ay kuha ng aming bahay. At ako, kitang-kita ako sa bintana ng aking opisina. Nakatayo, nagmamasid sa kanyang bahay. Kuha ito nung isang gabi. Sa ilalim ng litrato, may isang pangungusap na nakasulat sa magandang sulat kamay. Sino nga ba sa ating dalawa ang tunay na nagmamasid? Brown out. Isang biyaya at isang sumpa. Ang buong barangay binalot nung isang kadilimang hindi pangkaraniwan sa siyudad. Si Ana natakot at natulog agad. Ako, hindi. Para sa akin, ito na ang pagkakataon. Isang pagkakataong mabigyan ng takip ng dilim. Nakita ko ang isang ilong ng flashlight na gumagalaw sa tapat ng bahay. Si Mr. Jimenez, chinecheck niya siguro ang fuse box niya. Lumabas ako. Dala ko ang sarili kong flashlight. Ang alulong ng mga aso mas malakas kesa dati. Nilapitan ko siya. Mr. Jimenez, sabi ko. Ang boses ko kalmado, pero ang puso ko hindi. Lumingon siya. Ang liwanag ng flashlight niya ay tumama sa mukha ko. Itinutok ko rin ang sa akin sa kanya. Nakatayo kami roon sa gitna ng madilim na kalye na parang dalawang sundalo sa isang standoff. Anong kailangan mo, Ben? Tanong niya. Ikaw, sabi ko. Ano ang kailangan mo sa amin? Ngumiti siya. Ang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kayo ang maingay. Ang mga aso at ikaw, lagi kang nagmamasid. Dahil kakaiba ka, sabi ko, nag-ipon ng lakas ng loob. Dahil hindi ka kumukurap. Tumawa siya ng mahina. Lahat ng tao may sari-sariling katangian, Ben. Itinutok ko ang flashlight ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong makita, sabi ko. Hindi siya umilag. Hinayaan niya lang akong tingnan ang mga mata niya at sa malapit, sa ilalim ng matapang na liwanag ng aking flashlight, nakita ko. Ang mga mata niya ay hindi mga mata ng tao. Ang ibabaw nito ay perpektong kinis, itim na itim. Walang ugat, walang iris, walang pupil. Parang dalawang bolang gawa sa obsidian. Hindi ito sumasalamin sa liwanag ng flashlight ko. Kinakain nito ang liwanag. At ang pinakakakilabot sa lahat, wala itong kurap dahil wala itong talukap. Ang balat sa paligid ng kanyang mga mata ay tuloy-tuloy lang. Isang piraso ng balat na may dalawang perpektong butas. Napaurong ako, nabitawan ang flashlight. Ngayon, nakita mo na, sabi niya,
Ang boses niya kalmado pa rin habang ang mga mata niyang gawa sa purong kadiliman ay nakatitig sa akin. Tumulikod siya at dahan-dahan naglakad pabalik sa kanyang madilim na bahay. Hindi ako pumasok sa bahay. Umupo ako sa gilid ng kalsada, sa dilim, nanginginig. Ang imahe ng mga matang iyon ay nakatatak na sa utak ko. Kailangan ko ng pruweba. Isang pruwebang hindi pwedeng itanggi ni Ana o ng kahit sino. Kailangan ko siyang mahuli. Nagpasya akong hindi matulog. Magdamag akong magbabantay. May dala akong kamera na may night vision. Kung isa siyang aswang, lalabas siya para mangaso. At ako, nandoon para kuhanan siya. Umupo ako sa bintana ng opisina ko. Ang buong kalye tahimik na ulit, pati ang mga aso tumahimik na. Lumipas ang hating gabi, 1:00, 2:00. Wala. Ang bahay niya madilim pa rin. Nagsimula na akong mangantukin. Nagsimula na akong mag-isip na baka hindi na siya lalabas. Pero bandang 3:00, bumukas ang pinto ng bahay niya. Lumabas si Mr. Jimenez. Nakasuot pa rin ng kanyang formal na damit. Walang pagbabago. Hindi siya naging halimaw. Hindi siya lumipad. Naglakad lang siya, papunta sa gitna ng kalsada. Humiga siya, direktang sa ibabaw ng aspalto. Ang mga braso niya nakalagay sa kanyang mga tagiliran. Ang kanyang mga mata na alam kong hindi kumukurap ay nakatitig ng diretso sa kalangitan, sa buwan. Nakatitig lang siya, perpektong hindi gumagalaw. Para siyang isang statwa, isang bangkay na iniwan sa gitna ng daan. Anong ginagawa niya? Nagtagal ito ng halos 1 oras. Nakahiga lang siya roon. Walang sasakyang dumadaan. Ang buong mundo parang huminto para sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan, bumangon siya. Pinagpaga ng kanyang damit na parang walang nangyari at naglakad pabalik sa kanyang bahay. Hindi ko maintindihan. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang kwento ng aswang na alam ko. Ito ay isang bagay na mas kakaiba, mas alien. Hindi siya nangangaso ng dugo. Hindi siya kumakain ng tao. Ang ginagawa niya ay isang bagay na mas tahimik, mas malalim. Isang ritual. Isang komunyon para sa kanya at ng gabi. Ang katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa aking imahinasyon. Ang kapitbahay ko ay hindi isang simpleng halimaw. Siya ay isang bagay na ganap na banyaga sa aking pag-unawa. Isang nilalang na may mga batas at ritual na hindi para sa mundong ito. Kinabukasan, may nangyaring aksidente. Ang isa sa mga asong kalye, si Bantay, ang pinakamatanda at pinakamahina sa lahat, ay nasagasaan ng isang mabilis na van. Narinig namin ang malakas na pag-iyak ng aso. Lumabas kaming lahat. Ako, si Ana, ang ibang mga kapitbahay. Nakahandusay si Bantay sa gitna ng kalsada, duguan at hirap ng huminga. Naawa ang lahat, pero walang may gustong lumapit. At bigla, bumukas ang pinto ng bahay ni Mr. Jimenez. Lumabas siya, kalmado at lumakad papunta sa aso. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang lahat ay napatahimik. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Bantay.
Ibinuka niya ang kanyang bibig na para bang may ibinubulong sa aso. Mga salitang kami lang ang hindi nakakarinig. Ang aso na kanina'y nagwawala sa sakid ay biglang tumahimik. Humiga ito ng payapa. Pagkatapos ng ilang segundo, ipinikit nito ang kanyang mga mata at hindi na gumalaw. Akala naming lahat pinatulog na niya ito sa kanyang huling sandali. Isang mercy killing. Pero pagkatapos, tumayo si Mr. Jimenez at si Bantay na akala namin patay na ay biglang gumalaw. Umungol ng mahina at dahan-dahang tumayo. Medyo ika-ika pa, pero buhay. Tumingin ito kay Mr. Jimenez, tinahulan ng mahina na parang pasasalamat, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Lahat kami nakanganga. Tumingin sa amin si Mr. Jimenez, at sa huli, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang itim at walang buhay ay nakatitig sa akin. At doon, sa harap naming lahat, sa ilalim ng sikat ng araw, ginawa niya ito sa unang pagkakataon. Dahan-dahan at ng buong intensyon, kumurap siya. At sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang alulong ng mga aso na halos isang buwan nang gumagambala sa aming gabi ay biglang tumigil. Ang mabigat na pakiramdam sa aming kalye biglang gumaan. Pagdilat niya, ang mga mata niya ay iba na. Mayroon ng liwanag. Meron ng buhay. Ngumiti siya sa akin. Isang totoong ngiti. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa kanyang bahay. Hindi na namin siyang nakita ulit. Kinabukasan, ang bahay ay bakante na. Naglaho siya na parang bula. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano siya. Isang halimaw ba na nagpakita ng habag? O isang bantay na tapos na ang misyon? Ang alam ko lang, ang barangay namin ay payapa na. Pero ako, habang buhay nang magbabantay. Dahil sa aming lahat, ako lang ang nakakaalam na minsan may isang nilalang na hindi kumukurap na tumira sa aming kalye. At sa kanyang huling kurap, ibinalik niya ang katahimikan, pero kinuha niya ang aking katiwasayan magpakailanman.